sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Maraming salamat. Una yan, di ba? Pinuri ho ni BP Sara Duterte yung mga pagtitipon. Alam nyo, noong panahon na may mga maisog rally, tipid ho yan magsalita. Napakaingat ho magsalita niyan. At hindi niya ho ini-encourage. As a matter of fact, meron pa nga siyang isang statement na sinabi niya na let's stay at home. Tayo ho'y nagtatrabaho na lang, magtrabaho, asikasuhin na lang ho natin yung mga sarili natin kesa na mag-rally. Di ba ho? Yan ho'y lumabas ho mismo sa bibig ni BP Sara Duterte noon. Pero ngayon, mukhang nag-iba ang tono. Ito'y aking pananaw lang. Komento nyo dyan sa ibaba kung ano sa tingin ninyo yung inyong pananaw. Sa akin, parang nag-iba ang tono ni BP Sara Duterte. Para bagang sinasabi niya na ayos siya ginagawa ninyo. Maganda yan, pero I cannot encourage kasi siyempre I'll be the one to benefit whatever will happen. Diba? Kaya, hindi ko pwedeng sabihin ng diretso, gayunpaman, maganda yung ginagawa ninyo. Diba po? Para magbitaw si BP Sara ng ganyan, medyo malalim po yan. Ito pakinggan ulit natin yung part na yan para lang siya kaalaman natin. Laking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Malaking bagay. Hindi maliit. Hindi katamtaman. Malaking bagay ang pag-suporta ninyo, pagtipon-tipon ninyo para sa pag-uwi at para sa kaarawan. Actually, nung narinig ko yung pag-uwi, parang pumalakpak po yung tenga ko. As in, kung ganun-ganon yung tenga ko. Kasi maaring hindi din niya pwedeng sabihin kung ano man ang nangyayari dyan sa ICC. Hindi niya pwedeng yung diskarte ng mga abogado. Hindi ko siya pwedeng basta-basta magbitaw ng salita. Pero gayunpaman, sabi niya, ay malaking bahagi yung ginagawa ninyo para sa pag-uwi ng kanyang ama at birthday. Ito pakinggan ulit natin. Ang sarap po pakinggan ng part na yan Ito, ulit. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo. By saying that, she is calling the attention of the entire world. Ika nga, Pilipinas, sa Netherlands, at sa iba't ibang dako ng mundo. Diba? Yan yung kanyang pronouncement. It's calling the people. Sa tingin ko lang po yun, Again, I'm not saying I am right, but this is my opinion. Okay, this is my opinion. Sa tingin ko yan ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Nako, maganda yan. Pagtitipon ninyo. Maganda. Pinuri. Di ba? Parang ganito Kunwari, halimbawa lamang. Ito, bibigyan ko lamang kayo ng magagandang halimbawa para ho sa kaalaman ninyo. Di ba? Halimbawa yung asawa mo medyo may amoy. May amoy talaga. Hayop yan. Di ba? Tapos bigla mong nakita na naligo. Ang haba ng ligo niya, umabot ng 2 oras. Tapos paglabas ng CR, ang bango-bango. Bango, amoy sabon. Amoy bulaklak, ganun yung sabon kasi bulaklakin yung sabon di ba? So ganun so biglang ang hirit mo biglang sasabihin mo ngayon sweetheart, ang bango-bango mo, di ba? Ang ganda ng sabon mo, di ba? Ayan ang sasabihin mo, ibibigkas mo nga. Without saying na, oy, maligo ka araw-araw ha.
Naintindihan niyo ibig ko sabihin, mga kababayan? By saying that, sinasabi mo na maligo ka araw-araw. Tama, mali. Di ba? So, ganun ang diskarte nyo, mga kababayan. Tinuturuan ko na kayo, ha? Para yung asawa ninyo hindi amoy bawang, hindi amoy sibuyas, o di kaya amoy danggit. So, di ba po? Di ba? So, medyo ganun ang bitaw mo. Sasabihin mo lang, pupurihin mo yung sabon niya. Ganda ng nabili mong sabon. Bango nung sabon at saka ang bango-bango mo ngayon. Tapos pagka mas maganda pa niyan. Alam mo, magandang biro dyan. Ito, gustong-gusto ng mga Pilipino ito eh. Alam mo, ang ganda nung sabon mo, nakakaputi sa'yo. Naku po, patay ka araw-araw, baka minuto nagbasabon yan. Ganyan ng mga Pilipino. Pasensya na pero ganun talaga. Ganun nyo sabihan sila para na maligo sila nang hindi na o-offend. Mali. O di kaya, inuutos mo na yon. So, ganun din po sa tingin ko yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Malaking bagay yung pagtitipon ninyo para sa pag-uwi at sa birthday ni Pangulong Duterte. Read between the lines, mga kababayan. Anong ibig sabihin ni VP Sara Duterte dito? Na, again, hindi niya lagi ito sinasabi. As a matter of fact, opposite nga yung sinasabi niya lagi. Di ba sinasabi niya, wag na po tayo magtipon-tipon. Naalala nyo nung panahon nung sa veterans, wag na po tayo po ay magsiuwian na kasi alam ko na kayo'y nagtatrabaho, pagod kayo. Yan ang lagi niyang pronouncement eh. Ngayon, iba na. Malaman po yan. Yan po yung sinasabi ko kung bakit sa tingin ko siya'y nananawagan ng people power. And again, and I will tell you now, when I say people power, it doesn't mean rebellion, ha? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Kasi there is such a thing as people power. Sama-sama tayo, kapangyarihan ng tao na nananalangin o kaya naman nagbibigay ng kanilang salupin sa loobin sa gobyerno. It doesn't mean, pag sinabi kong people power, revolusyon. Okay? There's a big difference between yung EDSA revolution at saka yung people power. Magkaiba po yun, ha? Baka kasi isipin nyo kagad, people power, ano yan, para magwala ang tao. Hindi, magrebelde. Hindi ho ganon. Okay? Para lamang po sa kaalaman ng bawat isa sa atin. Malinaw po, ha? Malinaw po yun. Okay? Sige, tuloy. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Alam din ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang ICC na kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Yon. Lalo na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang. At saka dito, mga kababayan, iba yung ngiti ni Madam VP Sara Duterte, ha? Habang tumatagal, hindi, ewan ko ito yung kasi ako, mga kababayan, habang nai-stress sa mukha ko, habang tumatagal, nai-stress yung mukha ko Diba? Hindi, ganun Si VP Sara Duterte, habang tumatagal, gumaganda. Diba? Habang inuusig, gumaganda. Hindi nyo na-observe yan? Bakit kaya? Anong meron ka? Hindi kasi malaman yan, mga kababayan Baka naman may balita na siya na hindi natin alam, di ba? Baka naman medyo good news na at hindi lang natin alam. Di ba? Basta gumaganda po siya. Pero siya po yung inuusig na gumaganda. Habang yung nag-uusig, pumapangit, gumagano yung mukha. Para nawawala sa hulog. Nawawala pa nga gumagano yung mukha nang uusig sa kanya Di ba? Hindi ko alam kung anong nangyari doon Pero sabi nila, epekto daw ng sobrang coke yun. Soft drinks yung Coca-Cola. Baka mamaya kung ano naman isipin nyo Hindi, kasi sabi nila, kasi syempre, sweet daw yun, sweet. Pero parang hindi siya sweet Pero sweet po yung Coca-Cola. Syempre, pag may diabetes ka na, o ano na itsura mo, yung taba mo, kung saan na napupunta. Ang ganun yun mga kababayan. Alam ko, may diabetes ako Pag habang
Nadadiabetes ako, tumataba-taba, yung mukha mo para nadadagdagan dito, nadadagdagan dyan. Sa kanya, nadagdagan sa mata eh. Ganun na yung mata eh. Bakit? Dahil sa Coke. Coca-Cola, ha? Hindi. Binibiro ko lang po yung Coca-Cola, baka naman kayo magalit. Favorite po ni Tatay Dian, ha? Hindi, it is something that you have to think about. This is not a joke. I'm not body shaming or face shaming anyone. But this is something to think about. Why this person have this happy countenance, yung kanyang aura, ika nga, ay gumaganda. Kasi yung isa, pumapangit. Bakit? Lahat po nung nasa gobyerno ngayon pumapangit. Bakit? Kasi mahirap po talaga ang ang gumawa ng mali. Mahirap po ang gumawa ng hindi katotohanan, hindi yung yung laman ng isip mo kung hindi napaka-insecure mo, usig ka ng usig ng kapwa mo. Hindi ho, walang biro ho, ah. 'Di ba po? Yan po ay isang bagay na masasabi mong something na ikaka-stress mo eh. Nakaka-stress po yung lagi mong iniisip yung kaaway mo. Lagi mong iniisip yung gusto mong patumbahin tong tao na ito. Nakaka-stress po yun eh. Si VP Sara Duterte, bakit gumaganda? Kasi wala naman po siyang itinatago. Hindi niya nga gusto. Alam nyo mga kababayan, ito walang biro ito. Ito hong si VP Sara Duterte, wala hong itong, hindi ho ito yung tipo ng oportunista. Hindi ito yung nabasa ko sa kanya. There is a bad, ako alam nyo naman, vocal ako doon sa tingin ko maling ginawa ni VP Sara noong 2022 na hindi siya tumakbong presidente at kinampihan niya si Marcos. Okay? But there is also a good side of it. You know what? Yung good side na yon ay yung hindi siya oportunista. Kanya na eh. Mantakin mo, yung sa unang survey na hindi pa siya nag-a-announce na magba-vice president siya, ang layo As in, top siya. Ang baba ni Marcos. Kaya imposible yung sinasabi ng mga tangang vlogger na tanso. Kaya nanalo daw si Marcos dahil sa sarili niya. Ang bobo ninyo. Tumingin kayo ng survey. Sabi nga ni Aling Claire, tingnan nyo yung data. Yung survey na yun, ang taas ni ni Vice President Sara Duterte nun. Pwede niya nang i-grab yun eh. That's the best time. Why? People were so happy. Ang taas din po ng rating ni Pangulong Duterte nun.